Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Ayos din tong araw na to, pre. Mukhang dito nga natin mahahanap yung mga halamang kailangan natin. Oo nga eh. Sayang lang talaga at walang signal. Mas madali sana kung matatawagan natin si Pro para humingi ng tulong sa pag-identify ng mga halaman. Pero anyways, alam naman natin ang gagawin natin eh. Teka, pre. Narinig mo yun? Ha? Yung alin? Parang may kaluskos eh. Baka may hayop. Ano naman? Mas matatakot pa yun sa'yo. Magulat ka kung kotse ang marinig mo dito sa gubat. Tara na. Wait! Teka, pre. Parang may sumusunod sa atin. Wala yan. Huwag kang paranoid. Pati ako kinakabahan na dahil sa'yo eh. Pre, bilisan natin. Baka kung anong hayop yan. Ay putya. Oo nga. Parang naririnig ko na rin. Anak na. Teka, parang tumatakbo na ata. Hindi ko alam pre. Bilisan mo na. May pula. May pulang mata. Mga mata. Pucha. Takbo na! Bilis! Maraming beses sa buhay natin na hindi natin inaasahang hindi basta masusunod ang mga planadong eksena. Pero para sa akin bibihira ang pagkakataong ang isang simpleng siyentipikong lakad ay hahantong sa isang ekstraordinaryong tagpo sa buhay ko. Ako nga po pala si Sam at ito ang kwento ko. Kung paano kami napadpad sa isang malayong baryo sa kabundukan upang tapusin ang aming thesis. Ang pag-aaralan natin ay ang biodiversity ng isang particular na species ng mycology. Ang kaso, kailangan daw itong gawin sa isang lugar na untouched pero unprotected. Isang lugar na talagang hindi pa nagagalaw. Wisit. Ang hirap naman. Inagaw na ni James at Sydney yung mga lugar na alam ko eh. Mga gahama ng putya. Baliw. Hindi naman natin pagmamayari yung mga lugar. Tsaka ang dami namang bundok sa Pilipinas. May iba pa nga hindi pa nadidiscover. Malay mo makahanap tayo. Oo naman. Siguro after ilang dekada. Sira ulo. Huwag kang panghinaan ng loob. Hayaan mo. Magtatanong ako kung saan may liblib na lugar sa kabundukan na pwedeng puntahan. Liblib ba ika mo? Parang lugar na namin yung tinutukoy mo, iho. Ay oo nga pala nang. Di ba? Taga-malayong parte ka ng... Di ko alam kung saan. Ikaw talagang bata ka. Oo, sobrang layo. Kakayanin mo ba? Sakto, uuwi na ako sa amin, di ba? Oo nga pala nang. Iiwan mo na ako. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Ang hirap mong kausap, puro kabiro. Pagpahingahin mo na ako dahil matanda na ako. Ikaw na nga lang iho ang kakausapin ko. Ano nga ulit ang pangalan mo? Sampo. Nako, malaking bagay po para sa amin ang makapunta dyan. May rainforest po ba ron? Anong rainforest? Umuulang gubat nang. Gubat po, kahit ano, basta gubat sa bundok. Ay nako, sa sobrang dami ng gubat sa amin, kayo na lang ang magsasawa. Ay kung sasama kayo, maghanda na kayo dahil aalis na ako sa Makalawa. Magpaalam ka na rin sa daddy mo, Seth. Huwag kang mambubuntis doon, ha? Try ko po. Huwag ka nang sumama. Si Sam na lang ang gagraduate. Joke lang eh.
At doon na nga nagsimula ang lahat. Siyempre, inihanda na agad namin ang lahat ng gamit, lalo na't wala namang malapit na laboratorio roon. Alam din namin na hindi kami maaaring magtagal, lalo na't hindi pa tiyak kung agad kaming makakahanap ng halamang sasakto sa aming pag-aaral. Naghanda kami ng mga damit, kagamitan, ekstrang pagkain at siyempre, pera. Ngunit ang isang bagay na hindi namin naihanda ay ang aming sarili. Dahil hindi namin inakala na hindi lang palang pag-aaral ang aming matutuklasan sa baryong yon. Gaya ng sinabi ni Inang, makalawa siyang umuwi sa kanilang probinsya, kaya sumama kami sa kanya. Gabi kami umalis ng bahay upang sumakay ng bus at sa sobrang haba ng biyahe, magtatanghali na kami nang makarating sa probinsya nila Inang kinabukasan. Akala namin natapos na ang pagod namin sa biyahe. Pero doon kami nagkamali. Ano ka mo nang? Malayo pa? Oo naman. Ano bang akala mo sa mga liblib na lugar? Nasa gilid-gilid lang. Kaya nga liblib, di ba? Bars ka tuloy kay Inang. Pero seryoso po. Gaano pa ba kalayo? Isang tricycle lang. Tapos, kaunting lakad-lakad na lang. Ay, sige na. Bilisin na natin para hindi tayo abutin ng gabi. Gabi? Bago kami umalis, kumain muna kami saglit. Pagkatapos sumakay kami sa tricycle na naka-oras pala ang biyahe. Kalahating oras lang naman kami sa tricycle pero yung lakad-lakad na sinasabi ni Inang, yun pala ang totoong magpapahaba ng biyahe namin. Grabe pare, parang isang dekada na tayo naglalakad. Sigurado ka bang worth it to? Akala mo ata magbabakasyon tayo. Para naman to sa atin. Ikaw din. Baka di tayo makagraduate niyan. Sana lang may magaganda ng view dito ha. Hindi yung puro puno at bato lang. Aba! Naririnig kita, ha? Ay, naku, isusumbong kita sa tatay mo. Alam mo, hindi mo na talaga kaya mabuhay ng walang chicks, ano? Pre, sino bang hindi? Palay mo, may mga dalagang igorota na nakatago lang dito. Baka ikaw na maging inspirasyon la. Hindi wow, malay mo, ikaw ang aswangin dito. Aba, huwag naman pre. Eh kung aswang nga, sana maganda pa rin. Yun na lang ang consolation prize. Huwag nyo na yung babanggitin. At wag nyo rin pagtatawanan ng ganyan. Naku, pasensya na nang. Bakit po pala bawal? Wala naman. Paniniwala lang sa amin na hindi pinag-uusapan ng mga hindi naman natin alam kung totoo. At saka, hindi kami igurot. Eh baka mamaya magalit sila sa inyo kapag narinig kayo. Ay, oo nga po pala. Medyo nakakabastos din sa tradisyon ng iba na di naman namin alam. Pasensya na nang. Ikaw kasi, umayos ka pre. Baka iwan tayo ni Inang dito sa gubat. Sa totoo lang, kahit matanda na ako, kinakabahan pa rin ako sa mga ganong klaseng lakad. Bukod sa may pagkaisip bata kasi yung kaibigan kong si Seth, natatakot din akong may magawa kaming hindi tama sa baryo. Base kasi sa mga napapanood kong dokumentaryo, iba-iba talaga ang mga paniniwala at kultura ng mga tao sa Pilipinas, lalo na sa mga liblib na lugar. Mahirap na at may ilan sa kanila na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng batas at ng gobyerno dahil hindi rin naman sila gaanong naaabot nito. Ilang oras din kaming naglakad. Tumawid sa mga mabababaw na sapa, umakyat ng umakyat hanggang sa wakas ay marating na rin namin ang malaparaisong baryo nila Inang. Para kaming bumalik sa nakaraan dahil sa itsura ng baryo. Sobrang linis, puro kubo ang mga bahay pero naglalakihan at nagkagandahan.
simple lang ang pananamit ng mga tao. Bihira yung mga printed t-shirts gaya sa Maynila. Parang lahat nakapang magsasaka lang. Yung mga babae naman nakabestida o di kaya nakadress. Ang gandang tingnan, ang aliwalas, parang galing sa libro ng nakaraan, yung mismong baryo. Ay, sa wakas, nandito na tayo. Ay, medyo sumasakit na rin ang likod ko eh. Maligayang pagbati, andito na tayo sa Baryo Parog. Grabe! Ang ganda po dito, Nang. Solid! Oo nga, Nang. Ang dami maganda. Ang ganda. Saan ang motel dito, Nang? Para makapag-check-in na kami. Motel? Anong pinagsasasabi mong bata ka? Mukha bang may motel dito? Kita mong halos bawian ka na ng buhay papunta dito. Mukha bang may mga turistang pupunta? Oo nga. Isa ka din talaga, Seth eh. Pero di namin inaasahan ng ganito pala ka-remote itong lugar nyo, Nang. Saan kami pwedeng tumuloy niyan? Ngayon ko lang din naisip eh. Malamang sa akin. Kailangan namang ipagkatiwala ko kayo sa iba. Bata pa lang, inaalagaan ko na yang si Joseph. Baka magkalat lang yan dito sa baryo ng kapilyuhan pag sa iba ko pinatuloy. Nang naman, huwag mo kong tuwagin sa buong pangalan. Ay, ewan ko sa'yo. Para ka talagang bata. Pawala ka na sa kalendaryo. Ganyan ka pa rin. Hayaan mo na yan, Nang. Ganyan na talaga yan. Maraming salamat po sa pagpapatuloy, ha. Hayaan nyo. At may dala naman po kaming panggastos. Mahaba at nakakapagod yung buong biyahe, pero nakakagaan ng pakiramdam sa baryo. Lalo na at palubog pa lang ang araw. Pakiramdam ko nga, nasa bakasyon kami. Pero habang ini-enjoy ko yung tanawin sa paligid, may napansin akong morena at matangkad na babaeng seryosong naglalakad papalapit sa amin. Parang nagsusumigaw ng kung ano ang aura niya. Alam mo agad na matapang, matalino at nirerespeto siya sa baryo. Oh, ayan na pala si Kapitana Osang. Napaka-tiyempo naman. Saktong dating natin. Siya yung kapitan dito, Nang. Ang bata pa pala. Parang kaedad lang namin. Mukhang malupit ah. Parang hindi biro kausapin. Magandang hapon. May mga bisita ka pala, Inang? Oo, Osang. Mga estudyante yan. Si Sam at si Joseph. Oo, Seth. Mga magtitesis daw dito. Alaga ko yung si Joseph sa Maynila. Pasensya na at biglaan. Ayos lang. Basta't maayos itong mga kasama mong bata. Tesis lang naman po ang gagawin namin, Kapitana. Wala naman po kaming plano manggulo. Chill ka lang, pre. Parang strict na lang siguro yung si Kapitana. At ikaw, anong nakakatawa? Wala po. Nakakatawa lang po kasi si Sam. Mukhang seryoso kayo sa seguridad dito, Kapitana. Ayos yun. Huwag mo nang patulan yan, Osang. Medyo bibong bata lang ang mga yan, pero mababait yan. O siya, sige. May pulong na darating. Sana makarating kayo para alam nyo ang patakaran dito sa baryo. Bukas, pupunta sa inyo si Andeng para ilibot kayo sa baryo. Bawal muna kayo lumabas ng gabi, lalo na't hindi ako kasama. Kung may problema kayo, tawagin nyo lang ako. Ayoko may masamang mangyari sa kahit na sino dito. Sige po, Kapitana. Saludo, Kapitana. Mukhang safe kami rito basta kasama ka. Basta mag-ingat kayo. Mauna na ako, Inang. Napatitig na lang ako sa Kapitana habang naglalakad palayo. Gusto ko pa siyang ismiran kasi alam ko namang magkaedad kami, pero grabe siya kung makatawag ng bata sa amin ni Seth. Pero kahit na ganoon, hindi ko rin naman may kakailang mukhang mabuti siyang tao. Sadyang may kung anong hindi ako komportable sa kanya.
O baka hindi lang ako sanayin makakita ng mga babaeng kagaya niya. Kinagabihan, masaya kaming kumain sa hapag kasama si Inang. Wala rin pala siyang kasama sa bahay dahil nakapag-asawa na ang 2 anak niya. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa kapitana, pati na rin sa baryo nila. Ang sarap po ng luto nyo, Nang. Sobrang nakakagana. Solid talaga yung si Inang. Pakiramdam ko nga. Mangangayayat ako ngayong wala na siya sa bahay eh. Nako, kayo talaga. Luma na tong mga recipe na to. Matututunan nyo rin to kapag tumagal kayo rito. Ay, teka. Baka yan na si Manang Suling, yung nagtitinda ng kakanin. Ay, magandang gabi. Ito na yung in-order nyo. Pasensya na kung natagalan. Medyo nag-ikot pa kasi ako sa kabilang baryo eh. Ay, salamat, Suling. Halika, pumasok ka muna. Maupo ka. Kain ka na. Ay, nako, salamat po. Pero sandali lang ako. Galing pa ako sa kabilang baryo. May masamang balita kasi. Masamang balita? Ano po nangyari? May napas lang daw kagabi. Lalaking taga-kabilang baryo. Wakwak ang dibdib at wala nang lamang loob. Parang pinatay ng hayop. Pero mas malala pang tama. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo rito. Huwag kayong masyadong gala ng gala kapag gumagabi na. Hindi nyo pa alam ang mga nangyayari rito. Pero Nang, may mga pulis po ba na nag-imbestiga? Pulis? Ay nako iho. Ni walang malapit na istasyon ng pulis dito. Saka lang sila lumalapit sa pulis kapag mga malalaking kaso na. At saka para sa amin, mga mayayaman lang ang may pribilehiyo na magsumbong sa kinauukulan. Ganon? Nakakatakot po pala. O siya, sige na, mauna na ako. Kailangan ko bang bumalik bago gumabi ng tuluyan? Baka maabutan pa ako ni Kapitan at mapagalitan pa ako. Sige, ingat ka Manang Suling at salamat dito sa kakanin. Ay, walang anuman. Maaga kami pinagpahinga pero hindi agad nawala sa isip ko yung binalita ni Manang Soleng sa amin. Sa Maynila kasi wala ka namang mababalita ang kinain o inatake ng mabangis na hayop. Akala ko nga hindi yun totoo o di kaya naman nangyayari lang sa ibang bansa tulad ng may mga oso. Kaya kung iisipin, nakakatakot din pala sa mga ganitong liblib na lugar. Dahil may mga espasyo na hindi na talaga para sa mga tao at pwede kang mapahamak kapag nanghimasok ka sa lugar nila. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Bukod sa maghahanda na kami sana para maghanap ng spot sa gubat para sa pag-aaral namin, naalala din namin kailangan pa naming makausap yung kaliwang kamay ng kapitana at pumunta sa pulong niya. Mabuti na lang at maaga rin kaming nakapagkape at dumating agad yung inaantay namin. Magandang umaga. Ang aga niyo yatang nagising. Nakapagpahinga ba kayo ng maayos? Ako nga pala si Andeng. Pinadala ako ni Kapitana para tulungan kayo. Ay, oo naman po. Ang sarap ng tulog. Nakakapanibago nga yung katahimikan dito. Sam na lang po itawag niyo sa akin. Kumusta? Seth nga pala. Medyo naninibago kami. Parang napaka-peaceful dito. Parang ibang mundo. Oo, ganito talaga dito. Simple lang ang buhay. Hari kayo, ililibot ko kayo sa baryo habang maaga pa. Tapos, sabay na rin tayong magpunta sa pulong. Ganito kasi dito sa amin. Pagtatanim ng gulay at pagbebenta ng kahoy ang pangunahing kabuhayan. Ang problema, mahirap ibaba mula sa bundok. Madalas, dito lang sa bayan namin na ibebenta. Kapag dinadala pa sa Maynila, mababa na rin ang presyo. Wala na bang ibang mapagkakakitaan dito? Parang ang hirap ng ganitong buhay araw-araw. Mahirap talaga. Pero kinakaya naman. May mga nagtitinda rin tuwing linggo sa bayan. Pero bihira. Kasi malayo at mahirap ang biyahe. Kadalasan, sapat na yung tanim para sa araw-araw naming pagkain. Paulit-ulit lang. Ang hirap nga. Lalo na sa Pilipinas. Sobra na ang produksyon pero bumibili pa rin tayo sa ibang bansa ng mga bagay na meron naman tayo rito.
Talo tuloy mga magsasaka tulad nyo. Teka, wala bang nag-aaral dito? Wala akong nakikitang naka-uniforme. Meron naman pero hanggang elementarya lang. Yung iba, tumitigil kasi kailangan magtrabaho. Yung may kaya, pinapadala sa bayan para makapag-aral. Pero para saan pa? Masaya na rin kami rito. Tsaka mahirap na rin kung masyadong mataas ang pangarap. Ang bigat din pala ng buhay dito. Pero mukhang masaya pa rin kayo. Sana lang magkaroon ng pagkakataon yung iba na makapag-aral para mas marami silang mapagpilian sa buhay. Sanayan lang. Kahit mahirap, masarap naman sa pakiramdam na may tumutulong sa'yo. Lahat kami rito parang pamilya. Kaya tulungan lang lagi. Sana ganyan din sa Maynila. Parang ibang mundo na talaga ang buhay dito kumpara sa nakasanayan namin. Yung iba nga rito, handang ipagpalit ang lahat. Makaranas lang ng buhay ng gaya sa inyo. Tama rin naman ang sinabi ni Andeng. Nakakalungkot isipin na sa likod ng napakagandang baryo ay may paghihirap pala na dinaranas ang mga magsasaka at mamamayan. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nagkakwentuhan. Nang biglang mapansin namin ang isang kumpol ng mga taong nagkakagulo. Ano to? Teka sandali. Anong meron dito, Andeng? Ba't ang daming tao? Mukhang may nangyari Tara, tingnan natin. Ano yan, pre? Bakit ganyan yung itsura? Parang sinaid yung dugo. Ang creepy naman ito. Kawawa naman yung hayop. May-ari kaya yan? Kalabaw yan ni Aling Marta. Pang-araro niya sa bukid. Kawawa naman. Ano na ngayon, ha? Hindi ka na nga nakakabayad ng utang. Pinabayaan mo pa itong kalabaw ko. Paano na to ngayon? Ano? Wala ka na talagang masasabi? Akala mo ba libre to? Utang na nga! Napabayaan mo pa! Sino yung sumisigaw? Kita mo nang hindi na makapagsalita si Aling Marta sa kaiiyak. Sinisigawan pa? Si Makoy yan. Siya yung may-ari ng lupang sinasaka ni Aling Marta. Yung kalabaw, pinahiram lang talaga niya kaya siguro galit na galit. Nakakaawa naman yung kalabaw. Pati na rin si Aling Marta. Sino kayang gumawa nito? Parang sobrang brutal eh. May mabagis bang hayop dito? O tao kaya? Parang ginawa ng pampulutan yung lamang loob ng kalabaw. Hindi ko rin alam eh. Di man lang naawa si Makoy. Mas inisip pa yung utang kaysa sa kalabaw at sa matanda. Medyo ganyan talaga yung si Makoy. Karamihan ng lupa dito sa kanya. Nakikisaka lang ang mga taga-baryo. Para sa kanya, negosyo lang talaga lahat. Eh kung mayaman naman pala, ba't parang nanggigipit pa? Wala nang pangararo sa Aling Marta. Hayaan nyo na. Baka marinig pa kayo, mapaaway pa kayo eh. Tara na, dumiretso na tayo sa pulong. Nanahimik na lang ako, pero tinapunan ko pa ng huling tingin ang eksena. Umiiyak pa rin si Aling Marta. Hawak-hawak ang pisngi ng kalabaw niya. Halatang may malalim na koneksyon siya sa alaga niya. Kasama niya ito araw-araw sa bukid, sa init man o ulan. Samantalang si Makoy ni hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting awa. Nakakatawang isipin na may mga taong ganun. Mayaman na pero parang napakalaking abala pa sa kanila ang magpakita ng malasakit sa kapwa. Hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Kaya tahimik lang ako habang naglalakad kami papunta sa barangay hall. O kung barangay hall nga ba yun? Kubo-kubo lang din pero malaki at mukhang isang lumang ancestral house. Magandang hapon sa inyong lahat. Pinatawag ko kayo dahil may mga bagay tayong kailangang pag-usapan para sa seguridad ng Baryo Parog. Simula ngayon, magkakaroon tayo ng curfew tuwing 8:00 ng gabi. Ang sino mang lalabas pagkatapos ng oras na yan ng walang pahintulot, may karampatang parusa. Siyempre, hindi naman tumabigat.
At para na rin naman sa kaligtasan nyo ito. Yung pala. Tapos pag nalagay tayo meron pala tayong multa. Lahat ng magsasakang may babantayang patubig o alagang hayop na kailangang puntahan pagkatapos ng curfew, magpapaalam kayo sa akin ng maaga. Huwag basta-basta lalabas. Kung talagang importante, syempre papayagan ko. Pero hanggat maaari, iwasan muna natin. Hanggang matapos tong gulo sa mga baryo. Kapitana, baka pwede nyo rin pong ipaliwanag sa mga kabaryo natin kung bakit bigla tayong magkakaroon ng curfew. May mga hayop at tao na bigla na lang nawawala o namamatay. Hindi lang sa baryo Parog kundi pati sa mga kalapit baryo. Dahil hindi pa alam kung sino o ano ang may gawa. Kailangang paigtingin ng seguridad para sa kaligtasan ng lahat. Mag-iimbestiga nagsasalita. Pero ayaw niyang may mapagbintangan, lalo na sa mga taga-baryo nila. Gusto niya masigurong masasabi niya ang mga tao nila ligtas at walang kinalaman sakaling may mangyari sa ibang lugar. May mga haka-hakang aswang na nasa likod ng mga pagkawala at pagkamatay. Pero dahil wala pang pruweba, ang tanging sigurado ay ang kahandaang protektahan ng baryo. Kaya't binabantayan ng mga lumalabas at pumapasok. Hinihikayat ang lahat na magsabi agad kung may mapansing kahinahinala. Bagamat mahirap, ginagawa ito para sa kapakanan ng lahat. Sa huli, nagtapos na ang pulong at pinayagang bumalik ang mga tao sa kanilang gawain. Istrikta si Kapitana, pero kapansin-pansin ang respeto ng mga tao sa kanya. Wala ni isa ang kumontra sa sinabi niya. Kita mong pinagkakatiwalaan siya. Kahit babae siya, walang duda na kaya niyang protektahan ang buong baryo. May kakaibang aura si Kapitana Osang. Nakakatuwa pero nakakaintriga rin ang pagkatao niya. Hinintay muna naming makaalis ang mga tao bago kami lumapit sa kanya para magpaalam tungkol sa hinihingi naming permit. Magandang hapon po, Kapitana. Gusto sana namin magtanong tungkol sa pag-aaral na gagawin namin. Dito po sa isa sa mga gubat nyo. Oo nga po. Baka pwede pong humingi ng permit para makapunta kami sa gubat dito para sa thesis namin. Thesis? Tungkol saan yun? Tungkol po sa biodiversity ng mga halamang matatagpuan sa mga untouched na lugar. Kailangan po kasi naming mag-survey sa mga bahagi ng bundok na hindi masyadong napupuntahan. Sige, papayagan ko kayo. Pero sa umaga lang kayo pwedeng pumasok sa gubat. Huwag na huwag kayong lalabas kapag gabi. Lalo na kung wala kayong kasama. Paano po kung abutan kami ng gabi at hindi pa tapos ang data gathering namin? Kahit saglit lang po. Kung gusto niyong lumabas ng gabi, sumama kayo sa ronda ko. Hintayin niyo ako matapos, tapos sasamahan ko kayo. Hindi pwede may mangyari sa inyo habang nasa teritoryo ko kayo. Ayos na yan. Ang mahalaga, siguradong ligtas na kayo. Salamat po, Kapitana. Malaking tulong po talaga to sa amin. Walang anuman. Basta tandaan niyo mga bilin ko. Madali naman akong tawagin kung kailangan niyo eh. Tara, samahan ko kayo kung saan kayo pwede magsimula sa pag-aaral niyo. Lakaran na naman pala to, pre. Parang araw-araw leg day ah. Arte mo. Kung mahina pa kayo sa ganito, paano niyo matatapos yung thesis niyo? Hindi naman po, Kapitana. Kaya naman. Warm up lang to. O sige, andito na rin naman tayo. Pwede niyo nang gawin ang kailangan niyo. Malapit lang tong lugar na to sa mga kagubatan na gusto niyong pag-aralan. Kayo nang bahala kung saan niyo gustong magtayo. Wala akong alam sa ganyan eh. Basta ang importante, huwag kayo mag-iwan ng kalat o magsusunog. Dito po kami pwedeng mag-camping, Kapitana? Oo. Pero para mas maganda, magtayo kayo ng maliit na kubo. Kahit simple lang. Basta't may masisilungan kayo kapag umulan. Tutulungan ko na rin kayo. Parang may laging baon na pasabog itong si Kapitana para gulatin ako. Bukod sa malakas niyang aura, literal pala talagang malakas siyang babae. Mas malakas pa siya magbuhat kay Seth. Mas magaling sa mga gawaing karaniwang inaasahan sa mga lalaki.
at ni walang bahid ng arte sa katawan. Nakakahiya tuloy na tinutulungan niya kami ang lalaki naman namin. Kung titignan mo siya, mapapatulala ka na lang sa mangha dahil parang ang dali lang sa kanya ng lahat. Grabe pre. Pahiya ako sa lakas niya. Hindi lang pala siya puro utos. Kaya siguro takot yung mga taga-baryo sa kanya. O, Sep, buhatin mo tong mga to. Sam, itaas mo yung mga sanga. Huwag kayong tumunganga dyan. Magdidilim na mamaya. Opo, Kapitana. Natapos din naman kami agad. Mas gumaan yung loob namin kay Kapitana pero hindi pa rin ganon kalapit. Alam ko lang sa sarili ko na may mabuti talaga sa kalooban niya. Naglakad na kami agad pa uwi dahil maghahanda na raw si Kapitana para sa ronda niya kinagabihan. Tandaan nyo umaga lang kayo pwede rito. Kapag dumilim, siguraduhin nyo nasa bahay na kayo. Kung kailangan nyo pumunta ng gabi, sumama kayo sa akin sa ronda. Maliwanag ba? Opo, Kapitana. Salamat po sa tulong. Oo nga po. Kung wala kayo, baka hanggang ngayon, nagtatayo pa rin kami. Tingin ko nga, bagal mo kumilos eh. Natawa na lang ako dahil kahit papaano marunong din naman palang makipagbiruan si Kapitana. Kapag sinusulyapan ko siya, napapaisip tuloy ako kung ganun na ba siya lumaki o baka may senaryo lang sa buhay niya na nagtulak sa kanya para maging malakas na tao na babae. Kinagabihan, nagsalo-salo ulit kami sa hapag nila Inang. Doon, napagkwentuhan ulit namin si Kapitana. Oh, dagdagan nyo pa ng kanin. Baka gutom pa kayo. Nako, busog na po ako, Nang. Baka hindi na ako magkasya sa kubo namin. Nang, pwede po ba magtanong? Nasaan po yung mga kapamilya ni Kapitana? Parang hindi ko po sila nakikita eh. Yun ba? Maagang naulila si Osang. May pumaslang sa mga magulang niya, tapos hanggang ngayon, nawawala pa yung kapatid niya. Hindi na alam kung buhay pa, pero hinahanap pa rin niya kung tama ang pagkakaalala ko. Ay, hala. May ganun palang background si Kapitana? Oo, pero mabait na bata yan si Osang. Naging seryoso lang talagang buhay niya kaya ganyan. Pero malaki naman ang tiwala namin sa kanya. Bukod sa malakas, matalino rin niyang babae. Siguro nasanay na siya lang may responsibilidad sa sarili niya. Kaya tumigas na yung puso niya. Baka nga. Napatigil kami sa pag-uusap nang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa labas. Pagsilip namin sa bintana, nagulat kami nang makita namin si Kapitana Osang na seryosong naglalakad. May nakasukbit na malaking baril sa balikat. Napansin ko rin na maraming bahay ang nagsasara ng mga bintana pagkatapos nilang silipin sa Kapitana. Nakakapagtaka, parang iniiwasan siya ng mga taga-baryo para bang natatakot sila. Pre, si Kapitana yan, di ba? Bakit kaya mag-isa lang siya nagro-ronda? At may dala pa siyang baril? May namatay na naman siguro. Wala ulit laman loob at tuyong-tuyo ang katawan. Parang sinaid na naman ang dugo. Ganun na naman po? Hindi pa rin ba alam kung sino o anong may gawa? Wala pa rin nakakaalam. Kaya nga naghigpit si Kapitana. Curfew, ronda, lahat. Ngayon, mukhang determinado na siyang tapusin kung sino man yung salarin. Malaking bagay kasi dito sa amin sa baryo ang mga alagang hayop. Parte na rin yun ang kabuhayan namin. Tsaka isipin mo na lang na umaabot sa 80,000 ang isang kalabaw. Malaking dagok yun sa mawawala ng alaga. Hindi ba natatakot yan si Kapitana? Mag-isa lang siya. Parang natatakot na tuloy yung ilang sa mga taga-baryo sa kanya. Kapag may hinahanap kasi si Kapitana, syempre,
Walang gustong masangkot. Alam nila kung gaano siya kaseryoso. Alam nilang kapag galit si Kapitana, di talaga yan mimintis. Kahit ako, mas mabuti nang magtago na lang dito sa bahay kaysa madamay o mapagbintangan. Nagkasalubong pa yung tingin namin ni Seth saka ko'y binaling yung tingin ko sa papalayong Kapitana. Nakakabilib yung tapang niya. Pero may kung anong nakakatakot sa kanya. Kahit para sa akin, kung tutuusin, hindi madali yung ginagawa niya para sa baryo nila. Pero di mo siya makikitaan ng pag-aalinlangan. Maaga kaming nagkulong ni Seth sa kwarto nung gabi para maganda para sa thesis namin. Nakahanap naman kami ng halaman sa gubat at isi-set up na lang namin yung pagbabantay. Kinabukasan paggising namin, pinaalmusal kami ni Inang ng balita. Nabalitaan ko yung kagabi. May iniligpit daw na aswang si Kapitana. Hindi ko na alam kung nasaan yung katawan, pero baka nailibing na. Kaya kayong dalawa, mag-iingat kayo, ha? Ha? Ano ulit yun, Nang? May aswang. Nahuli at napatay ni Kapitana kagabi. Aswang nang? Talaga ba? Baka naman tao lang yun na napagbintangan. May aswang ba talaga? Alam kong hindi kayo naniniwala, pero totoo yan dito. Kung tao man yun, bakit gano'n ang itsura ng katawan ng mga hayop na napapatay? Paano niya sinaid ang dugo at lamang loob ng gano'n kung hindi siya aswang? Pero Nang, paano kung mali? Paano kung napagbintangan lang? Baka nagdroga lang. Pwede ba yung patayin na agad? Hindi ba yun unfair? Alam ni Kapitana ang ginagawa niya. Hindi naman siya basta-basta papatay kung hindi siya sigurado. Lalo na kung buhay ng buong baryo ang nakatayak. Kung ayaw niyong maniwala sa aswang, ayos lang. Basta mag-iingat na lang kayo dahil may masasamang umaaligid at hindi natin alam kung sino na yung susunod nilang isusunod. Makinig kayong lahat! Sa ngalan ng kaligtasan ng Baryo Parog, sino mga aswang na mahuhuli ay papatayin. At kahit sino mang tumulong sa kanila, pamilya, kaibigan o kakilala, idadamay ko kayo sa parusa. Masakit sa akin ang magbintang, pero hindi ko alam kung meron mismo sa loob ng baryo natin ang tumutulong sa kanila. Mag-ingat ang lahat! Magsara ng bintana at mga pinto. At higit sa lahat, magdasal tayo sa Diyos. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at bumaba na talaga ako agad para kausapin si Kapitana. Wala naman kasi sa mga kabaryo niya ang nagkakaroon ng kwestiyon sa kanya. Pero para sa akin, mali na ipasakamay mo ang batas. Kapitana, hindi naman sa pangingialam pero hindi ba't dapat ipaubayan na natin to sa mga pulis? Hindi naman pwedeng ipasakamay nyo lang ang batas. Alam ko na may maganda kayong hangarin para sa baryo nyo. Pero paano kung magkamali kayo? Paano kung may mapagbintangan lang? Paano kayo nakakasigurong tama kayo at aswang nga ang umaatake dito sa baryo nyo? Tingin niyo ba maniniwala ang pulis sa amin? At kung malaman man ang pagpatay, madali naman sabihin na dinipensa lang namin ang sarili namin. Kung may kapangyarihan ng kapulisan, sana walang namatay kagabi. Oo, may nabiktima na. Isang nanay at ang kanyang anak. Kaya sino ako para magbulag-bulagan sa nangyayari sa baryo ko? Sa syudad lang pwede yung mga kalakaran na gusto mo. Mas malaki ang tsansang mailigtas ko mga tao dito kung ako mismo ang kikilos. Pre, tama na. Tara na. May punto naman si Kapitana. Isa pa, hindi tayo taga rito. Wala tayong dapat pakialam kung anong patakaran at kalakaran sa lugar nila. Pasensya na, Kapitana. Tinanguan na lang niya ako at naglakad palayo.
Alam ko naman na para sa kabutihan lang ng lahat yung gusto niyang mangyari. Siguro magkaiba lang kami ng paniniwala at paraan. Pero tama din si Seth na wala na kami sa kung ano ang gagawin nila dahil baryo naman nila ito. At mukhang wala namang umaalma sa mga taga-baryo. Nakakatakot at nakakaawa lang din na may nabiktima ng mag-ina. Kung ako ang tatanungin, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Pero kahit tao yun, masama pa rin siya at hindi pa rin tama ang ginagawa niya. Dahil sa nahiya na rin ako kay Kapitana, hindi na lang kami nagpasama sa kanya at naglakad na kami ni Seth papunta sa gubat para ituloy yung ginagawa namin. Medyo kabisado naman namin ang daan at hindi rin naman ganun kalayo. Kaya ayos lang na wala kaming kasama. Uy, Seth, Sam, saan kayo pupunta? Uy, andyan ka pala. Sa gubat lang. May kailangan tapusin kami para dun sa ginagawa namin eh. Ganun ba? Tara, sama ako. Di naman ako busy ngayon eh. Baka mamaya maligaw pa kayo eh. Baka ikaw pang magligaw sa amin ha. Biro lang. Sige, tara. Mas masaya pag may kasama. Parang ang tahimik mo ngayon, Sam ah. Baka naman takot ka sa gubat. Grabe ka. Hindi kaya. Nag-iisip lang ako. Iniisip lang yan si Kapitana. Ang dami mong alam. Kapitana pala ah. Sumbong kita. Kahit papaano, nawala naman yung tensyon sa pakiramdam ko dahil kina Seth at Andeng. Sumaglit lang din kami sa kubo dahil may kinuha lang kaming mga sample ng halaman. Bandang tanghali nang mapagpasyahan naming umuwi. Pagkalabas namin sa gubat, nagulat na lang ako nang may makita akong matandang babae na diretso ang tingin sa amin. Mukhang masama ang timpla niya at talagang nakapamewang pang nakasimangot sa amin. Noong una akala ko hindi kami ang tinitingnan niya. Pero nakita kong lumapit sa kanya ng kusa si Andeng. Andeng! Halika nga dito! Nay, bakit po? Nanay pala niya yun? Akala ko kung sinong masungit eh. Mukhang mainit ang ulo ah. Sam, Seth, mauna na kayo. Kakausapin ko lang si nanay. Sige, sige. Ingat ka. Salamat, Andeng. Ingat kayo. Naglakad na kami palayo pero mahina pa rin naming naririnig yung usapan ni Andeng at ng nanay niya. Bakit hindi ka sumipot sa pulong kagabi? Alam mo namang importante yon. May inasikaso lang. Inasikaso daw. Ayusin mo lang ha, Andeng. Kung ano yung binait ni Andeng, yun namang ikinasungit ng nanay niya eh, no? Pakialamero ka talaga. Baka marinig tayo. Tara na. Nilingon ko na lang ulit si Andeng saka naglakad. Halata sa kanya na ayaw niyang napapahiya pero wala naman din siyang magawa. Mukhang masunurin din siya sa nanay niya. Hindi na namin alam kung ano pa yung pinag-uusapan nila kaya ikinibit balikat ko na lang. Habang naglalakad pabalik sa bahay nila inang, hindi ko maiwasang maisip ulit si Kapitana. Sep, tingin mo, samahan kaya natin si Kapitana mamayang gabi. Ha? Sigurado ka? Mukhang delikado yun, pre. Gusto ko lang ma-experience. Tsaka baka sakaling mas maintindihan ko si Kapitana kapag nakita mismo natin kung anong ginagawa niya. Malay mo, totoo talaga yung aswang. Tapos nakita pa natin. Isa pa, gusto ko rin makakita ng totoong baril sa malapitan. Baril ba talagang habol mo? Pero parang exciting nga. Sige na nga. Ipaalam na lang natin kay inang mamaya. Ikaw mamaya may makarinig pa dyan sa mga biro mo kung ano pang isipin. Hindi ba totoo? Joke lang. Sinamaan ko na lang siya ng tingin saka siya nanahimik. Totoo namang maganda si Kapitana at talagang kakaiba siya. Pero ayoko namang isipin ng iba na may gusto na ako sa kanya. Nakakahiya din kaya ang matukso.
mas iniisip ko yung pagsama namin sa ronda. Kung ano kaya ang pwedeng mangyari. O kung totoo ba talaga ang mga aswang. Kung iisipin kasi, nakakatakot nga, lalo na at sa mga kwentong bayan ko lang naman sila naririnig. Hindi ko rin alam kung ano ang totoong itsura nila. Kaya paano ko naman kaya sila lalabanan kung sakaling nasa harap ko na sila? Naputol ko na lang yung pag-iisip ko nang namalayan ko na nasa bahay na pala kami. Kumain muna kami, saka nagsabi kay Inang ng plano namin. Ay, Nang! Gusto po sana naming samahan si Kapitana mamayang ronda. Sigurado ba kayo? Abay, delikado yun na. Baka mamaya, kulitin niyo pa si Kapitana. Hindi naman po siguro, Inang. Gusto lang naming tumulong tsaka curious lang din kami. O siya, sige. Kayong bahala. Basta siguraduhin yung maaga kayong pupunta kay Kapitana mamaya para makapaghanda din kayo bago kayo rumonda. Opo, Opo, Nang. Inang. Nagpahinga lang kami saglit ng hapon saka kami naghanda para puntahan si Kapitana. Inaamin ko, medyo kinakabahan ako sa gagawin namin. Pero siyempre, ginusto ko rin naman. Mabuti na nga lang at madali lang ayain si Seth. Pero kung hindi ko rin naman siya pipilitin. Pagdating namin kay Kapitana, nakita naming may kinakausap siyang lalaki. Mas matanda sa amin, pero matipuno ang katawan. Halatang batak sa mga trabaho. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan ng dalawa, kaya nag-antay lang kami sa gilid hanggang sa mapansin kami ni Kapitana. Oh, andyan pala kayo, Sam, Sep. Anong may tutulong ko sa inyo? Magandang hapon po, Kapitana. Balak sana naming sumama sa inyo mamaya sa ronda. Sa ronda? Bakit? Pupunta ba kayo sa kubo niyo sa gubat mamayang gabi? Hindi naman po. Gusto lang naming tumulong. Ganun ba? Sigurado kayo? Marunong ba kayo humawak ng baril? Ay, yun lang. Ngayon lang ho kami nakakita ng totoong baril eh. Oo nga. Baka may batuta na lang kayo dyan, Kapitana. Walang magagawa ang batuta sa mga aswang toy. Yan mo, patuturuan na lang kita. Oo nga pala. Di ko pa kayo napapakilala sa isa't isa. Seth, Sam, ito nga pala si Anton. Anton, ito ang dalawang yung nababalitaan dito na bisita ni Inang. Kumusta po kayo? Magandang hapon po. Tanod ba siya dito, Kapitana? Siya ang asawa at tatay ng nabiktima kagabi. Nakikiramay po kami. Pasensya na po. Hindi namin alam. Ayos lang. Wala ako sa bahay nang nangyari yon. Pagdating ko, wala na ang magina ko. Patalatang pinagpiestahan ng mga aswang. Kaya mula ngayon, sasama na ako kay Kapitana sa bawat ronda. Hanggat hindi na uubos ang mga aswang na yan, hindi ako titigil. Masaya akong may makakasama kami mamaya ni Kapitana. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo sa amin. Salamat po. O siya, simulan ng turuan yung dalawang yan habang maaga pa. Halos malaglag yung pangako sa lupa nang buksan ni Kapitana yung malaking cabinet niya ang tumambad sa akin ng iba't ibang mga uri ng armas. May mga baril na mahahaba, baril na maikli, may mga balisong, may malalaking itak. Kung titignan parang galing sa palabas yung itsura. Nakakatakot na nakaka-excite. Tinuruan agad kami kung paano magkasa ng baril, paano itutok, saka iputok. Hindi pa naman daw sigurado kung magagamit na namin agad pero maganda na't handa kami. Saglit lang naman nila kaming tinuruan kasi talagang nakikinig kami. Para kaming mga bata na tuwang-tuwa sa mga bago naming laruan. Kapitana, ano bang klase ng bala itong gamit nyo? Parang kakaiba eh. Tsaka medyo may amoy yung iba. Ah, yung basyo ng bala? Asin ang laman. Asin? Ano yun? Parang salt gun? Grabe! Ang astig! Salt gun? Ayos ah. Paano naman po yung iba? Yung iba, bawang ang laman.
Dinidikdik ko isa-isa. Saka ko nilagay sa loob ng bala. Ganyan yan mag-isip si Kapitana. Kakaiba. Pero talagang malamante. Siyempre naman. Hindi rin naman natin alam kung e-epekto sa kanila yung simpleng bala lang ng baril. Pero kung maubusan man ako ng bala, meron akong backup. Itong itak na to, purong gawa ito sa pilak. Pampugot ng ulo sa mga aswang. Iba ka talaga, Kapitana. Nakakatakot ka na. Totoo, pero sana hindi namin makita yan. Baka himatayin sa takot tong si Seth pag may nakitang gumugulong na ulo. Uy, hindi ah. Pagkatapos naming maghanda, sabay-sabay na kaming nagkapunan saka nagsimulang magronda pagpatak ng 8:00. Ganun pa rin ang eksena. Madalas kapag nakikita nilang padaan na si Kapitana, isinasara na nila yung mga bintana nila. Minsan nga napapaimpis ako kung gusto lang ba nilang ipakita kay Kapitana na sumusunod sila sa mga alituntunin niya o talagang natatakot sila kasi may tinatago sila. Alinman sa dalawa, mas pipiliin ko na lang manahimik kesa magbintang pa. Kahit tahimik at payapa naman yung pagroronda namin, ramdam ko pa rin yung tensyon kay Kapitana at Anton. Alam ko kung gaano kaimportante sa kanila yung mga ganitong ronda, lalo na kay Anton. Sigurado akong mabigat pa rin para sa kanya yung nangyari sa pamilya niya. Sadyang tinatatagan niya lang yung loob niya para kahit papaano makamit niya ang hustisya. Habang naglalakad kami, may napansin kaming mga kalalakihan na naglalakad din papunta sa direksyon namin. Naging alerto kami bigla. Saka namin sila nakilala ng medyo nakalapit na sila. Pinapangunahan sila ng lalaking nakita naming naninigaw sa matandang namatayan ng kalabaw, si Makoy. Makoy, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't bawal ang mga tagalabas sa ganitong oras? Nasabi ko na to sa baryo niyo ah. Tinitingnan ko lang kung sino sa mga trabahador ko ang nagnanakaw. Trabahador nyo agad ang pagbibintangan? Hindi po pwedeng ibang tao ang may gawa nun? Ano namang pakialam mo? Kung pagbintangan ko mga trabahador ko, sila naman ang mga mukhang pera. Lakas ah, ambog din. Akala mo ba yayaman ka ng ganyan kung walang mga trabahador mo? Kaunting simpatya at respeto na nga lang pwede mong ibigay sa kanila. Di mo pa maibigay. Ano ba tong mga bisita nyo, Kapitana? Masyado atang mga pakialamero. Wala ba silang mga sariling buhay? Daming alam. Tama na yan. Makoy, umuwi ka na. Hindi ka naman taga-baryo eh. Alam mong bawal dito ang tagalabas sa 10 oras ng gabi. Kahit mismong taga-baryo namin hindi lumalabas. Ano na lang sasabihin nila kapag nakita kayo naglalakad dito? Baka pati kayo mapagbintangan. Wala na akong magagawa kung ganun. Sige. Alis na kami. Pero bantayan nyo rin yung mga bata ninyo, Kapitana. Pinagbabantaan mo ba mga tao sa baryo ko, Makoy? Hindi mo gugustuhin kalabanin ako. Hindi naman sa ganun, Kapitana. Mabuti ng pinag-iingat sila. Lalo na't mga pakialamero pa naman. O siya, mauna na kami. Napansin pa naming mahina silang nagtatawanan habang paalis. Nakakairita lang na ganun niya kung bastusin ng mga trabahador niya na siya ring nagpapayaman din naman sa kanya. Malaki talaga ang inis ko sa mga ganung klaseng tao na pinagsasamantalahan yung mga manggagawa nila. Lalo na sa mga gaya nitong baryo na wala rin naman silang ibang pagpipilian kundi sumunod na lang dahil kailangan din nila ng pagkakakitaan. Ganyan talaga ang ugali niyan. Sa kanya din ako nagtatrabaho dati. Pero hindi ko kinaya ang ugali. Kaya pinili ko na lang magtrabaho sa iba. Kahit na malayo sa bahay namin. Pabayaan nyo na. Huwag nyo nang patulan yung mga ganyang bulok na ugali. Mayaman pala. Bakit di makabili ng magandang ugali? Tsaka ng gwapong mukha sana. Gagabaan din yan. Napaismid na lang si Seth. Saka na kami tumuloy sa paglalakad para ituloy ang ronda. Kung meron man kaming dapat pagtuunan ng pansin, yun na yung kaligtasan ng mga taga-baryo. Hindi yung hambog
na si Makoy. Nang nasa dulo na kami ng baryo, tumigil kami saglit at tumingin sa paligid. Saka na sana kami babalik dahil pasado 11:00 na. Nang maglalakad na kami, nagulat kami dahil may narinig kaming mahinang boses galing sa matanda. Nang lumingon kami, tumambad sa amin ang matandang lalaking malaki ang katawan pero nanghihina at nakabalot sa balabal. Kapitan Selmo? Anong nangyari? Bakit po kayo nasa labas at nangihina? Makinig kang mabuti sa akin, Osang. May sinanakam ang panahon at huwag mong asahang matutulungan pa kita matapos ito. Pero kailangan mong maganda. Kailangan niyong maganda. Hindi ito biro. Isa itong malaking laban. Isang gera. Maligong gera. Kung hindi mapipigilan. Teka lang. Sugatan ba kayo? Tara, dadaling ko muna kayo sa pagamutan. Sa kanya sasabihin nyo, Kapitan, mas importante buhay nyo. Wala na akong oras. Pakinggan mo na lang ako ng mabuti. Kung ayaw mo paubos ang baryo na ito. Sa pagpilog ng buwan, 2 araw mula ngayon, may malaking pagsasali ng lahi sa isa pa. Kapalit ng maliit na halaga. Dahil sa kahirapan, marami ang pumayag na maging aswang. Kapag hindi mo yun napigilan, marami pang mga bagong aswang ang hindi makontrol ang sarili nila at uubusin ang lahat ng tao sa baryo. Sa lahat ng baryo. Sigurado ho ba kayo? Sige na, saka na natin pag-usapan yan. Gamutin muna natin ang mga sugat nyo, pakiusap. Usang makinig ka. Matanda na ako. Mas importante ka at ang mga taga-baryo. Maganda ka. Pakiusap. Lahat ng gamit ng tatay mo nasa bahay ko. Sana lang ay hindi pa nila yon sinulog dahil nalaman nilang alam ko ang gagawin nila. Magpanggap kang walang alam. Pakiusap, Osang. Mag-iingat ka. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Anton, tulungan mo ko. Buhatin na natin si Kapitan Selmo. Anton! Maraming sumaksak sa likod mo. Kapitan! Tiyo ko, lumaban ka, parang awa mo lang. Kapitana, mukhang binawian na ng buhay si Kapitan Selmo. Hindi pwede! Hindi pwede! Wala kaming nagawa. Para kaming naistatwa sa bilis ng mga pangyayari. Hindi na rin gumagalaw o humihinga ang matanda. Nagpresenta na lang kami ni Seth na kami na ang tatawag ng tulong. Si Anton lang ang sumagot ng oo sa amin dahil emosyonal pa rin si Kapitana Osang. Sa ilang araw ko siyang nakasama ni hindi ko siya nakitaan ng takot o kahit anong mabigat na emosyon sa mga mata niya. Doon lang, parang nag-iba siya. Para siyang naging batang nawalan ng minamahal at hindi alam ang gagawin. Pati kami ni Seth hindi makapagsalita dahil sa lungkot namin para sa dalagang kapitana. Hindi ko alam kung pangilang beses na ba niyang nawalan ng mahal sa buhay, pero sigurado akong punong-puno na siya. Nang makatawag na kami ng tulong, sila na mismo ang pumunta kay kapitana. Pinauwi na kami ni Inang at pinainom muna ng mainit na tsokolate dahil malamang daw ay naagulat din kami sa mga nangyari. Halos kalahating oras kaming tahimik nang biglang magpasyang magkwento si Inang. Siguro dahil halata niyang hindi namin lubos na maintindihan ng nangyari at kung sino ba talaga si Kapitan Selmo. Dating kapitan ng baryo si Kapitan Selmo.
Kapatid siya ng tatay ni Osang. Malapit si Kapitana sa kanya dahil mula nang pumanaw ang mga magulang niya. Si Kapitan Selmo na ang tumayong tatay niya. Pero nung medyo tumanda na siya, nagdesisyon siyang tumira mag-isa sa bahay niya bandang dulo ng baryo. Siguro mag-isa niyang inimbestigahan ang tungkol sa mga aswang at dahil sabay nalaman siya, inatake siya. Mabuti nga na nakatakas pa siya at naihatid pa niya ang balita kay Kapitana. Kung hindi, parang sayang naman lahat ng pinaghirapan niya. Ang kaso, hindi pa rin natin siya nailigtas at natulungan. Nakakaawa lang. Ayaw niya rin kasi magpatulong. Parang ayaw siya sa kanya na mabawian ang buhay ng gano'n na lang. Ay nako, huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo. Baka talagang gusto na rin magpahinga ng dating kapitan para makasama niya na ang pinakamamahal niyang namayapang asawa. Magpahinga na kayo. Bukas niyo nakausapin si Kapitana at malamang makikiramay ang lahat sa burol ng dating kapitan. Kahit napagod ako dahil sa dami ng nangyari nung araw na yon, hindi pa rin talaga ako nakatulog agad. Nag-iisip ako kung kamusta si Kapitana, kung totoo ba yung sinabi nung dating kaibigan, at kung paano niya lalabanan yun na sila lang ni Anton. Iniisip mo rin? Puisip ka. Nagulat ako. Akala ko tulog ka na. Iniisip mo nga. Oo Hindi pa rin ako makapaniwala, syempre. Ano kayang ibig sabihin nung sinabi ng dating kapitan? Parang mga hawa ata yung mga aswang. Kapalit daw ng pera. So baka binayaran sila. Kawawa naman yung ilan sa mga taga-baryo, no? Siguro nasilaw sa pera. Kinailangan, nagipit. Kaya kumapit sa patalim, pati sa pagiging aswang. Kaya nga Ang sama ng ugali nung gumawa nun, no? Ginamit pa yung kahirapan ng mga tao para manipulahin sila. Pero teka, naniniwala na talaga tayo sa aswang ngayon? Hindi ko alam, pre. Pucha na yan. Andito lang tayo para makagraduate Pero, gusto mo bang malaman kung totoo? Oo din. Nakaka-intriga din syempre. Di sumama tayo kay Kapitana. Ha? Baka mamaya pugad ng aswang yun. Sayang kapugian ko. Baka maaga akong kinuha ni Lord, no? Ayaw mo sumama? Gusto rin. Wisit ka talaga. Kung saan-saan mo na lang ako sinasama. Gusto mo rin pala Pagkatapos lahat to, saka na natin isipin yung thesis natin. Kapag ako di nakagraduate, kasalanan talaga ng mga aswang. Nakakatawang isipin na imbes yung thesis namin yung pinoproblema namin, napunta pa kami sa labanan ng mga tao at aswang sa baryo na to. Pero wala na involved na rin kami. Hindi naman pwedeng hayaan na lang namin. Ang iniisip ko lang, sino kaya yung tinutukoy ng dating kapitan na sumasaksak sa likod ni Kapitana? Ibig sabihin kaya nun, may tumatraidor sa kanya? Pagdating ng kinabukasan, pumunta kami agad sa burol ni Kapitan Selmo. Mukhang nakikiramay nga ang buong baryo sa pagkawala niya. Sigurado akong naging mabuti rin siyang kapitan noon. Si Kapitana naman nakatayo lang sa harapan, diretso ang likod, matigas ang ekspresyon. Pero kahit anong tapang ng itsura niya, halata ko pa rin yung lungkot sa mga mata niya. Tingnan mo si Kapitana. Parang hindi humagulgol kagabi Balik lang siya ulit sa dati niyang ekspresyon. Baka ayaw niyang ipakita sa mga tao na mahina siya. Siya lang din naman kasi ang inaasahan ng baryo ngayon. Hindi siya pwedeng bumigay. Sa bagay, tara, lapitan natin. Yumuko lang kami sa mga tao at saglit na nagbigay respeto sa kabaong ng dating kapitan. Pagkatapos noon, dumiretso kami kay Kapitana Osang na pumunta sa gilid habang nagtitimpla ng kape. Kapitana,
Alam namin hindi ito yung tamang oras. Pero gusto lang naming sabihin na gusto naming sumama sa inyo. Hindi pwede. Ano akala nyo dito, laro? Hindi nyo naiintindihan kung gaano kadelikado. Alam naming delikado. Pero hindi pwedeng kayo lang lumaban. Hindi pwedeng kayo lang humarap sa mga aswang. Kapag mas marami tayo, mas may laban tayo. Hindi kami tatayo lang at manunood habang pinapatay nila ang mga tao dito. Tutulong kami. Hayaan mo kaming tumulong, Kapitana. Sige na naman oh. Kapag sumama kayo, wala nang atrasan. Pag nagsimula ng laban, hindi ko na kayo mapoprotektahan. Kayo na mismo magpoprotekta sa sarili nyo. Alam namin. Alam namin na medyo mahina kami sa paningin mo. Pero lalaki rin kami at malakas kahit papano. Pagkatiwalaan mo lang kami, Kap. Kahit ngayon lang. Hindi talaga kayo magpapapigil no? Hindi eh. Matapos ang libing ni Kapitan Selmo bukas, may isang araw lang tayo para maghanda. At pag sumugod tayo, wala nang atrasan. Kaya nyo? Kakayanin. Nalaman ko na kung saan sila nagtatago. Nag-iwan ng sulat at palatandaan si Kapitan Selmo sa bahay niya bago siya namatay. Ibig sabihin, matagal niya nang alam kung saan ang pugad ng mga aswang. Oo. At may ilan din nasasama sa atin sa pagsugod. Pero hindi natin pwedeng ipagsabi sa iba kung sino sila. Di kasi natin alam kung sino sa baryo ang kumampi na sa mga aswang. At yun na nga ang ginawa namin. Sa saglit na panahon nakapaganda kami nila Seth, nakapagparami ng armas at nakilala yung ilan sa mga makakasama namin. Pero lahat ng yun, sekreto lang naming ginawa. Kahit kay Inang hindi namin sinabi yung plano namin. Hindi ko na rin namalayan yung oras hanggang saan dun na kami naglalakad sa makitid na daan papunta sa tinutukoy na pugad ng mga aswang. Tahimik lang yung mga kasama namin, pero lahat kami alerto at mahigpit ang hawak sa mga armas namin. Kapitana, sigurado ba kayong dito yun? Oo, malapit na tayo. Huwag kayong hihiwalay sa akin. May nakita kaming malaking kuweba at pumasok kami. Dahan-dahan kaming lumapit sa isang nakatagong clearing. Sa gitna may isang malaking altar na gawa sa lumang bato at sa paligid nito may mga nakatayong taong nakaputi. Tahimik, parang hindi humihinga. Gagi? Ano to? Kulto? Hindi ito basta kulto, Seth. Parang Talagang pumunta pa kayo. Napatigil kami sa kinatatayuan namin nang makarinig kami ng pamilyar na boses. Doon namin natanaw mula sa gitna ng altar si Makoy. Naglakad siya papalapit sa amin. Nakaitim siya at kita ang matalim ng ngiti niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matatapang kayo Hindi ko akalaing aabot kayo rito. Ano to, Makoy? Wala naman. Pagtatama lang ng kasaysayan. Magtatanong pa sana ako kung anong kahibangan yun nang bigla na lang itinaas ni Makoy ang kamay niya. Kasabay noon nagbagsakan ng ilang puting tela mula sa mga nakatayong tao sa paligid. Hindi sila basta tao. Maputla ang mga balat nila. May mahahabang kuko at nangingintab ang mga mata nila sa dilim. Pero sa gaya kong hindi pa nakakakita ng ganoon, ramdam ko agad ang kaba at takot na dumapo sa katawan ko. Nanginig ang kamay ko na nakahawak sa baril pero hindi ko hinayaang lamunin ako ng takot. Ano yan? Ito ang hinaharap, Kapitana. Hindi ko hahayaang mamatay ang lahi namin. Kaya ako nagbayad ng tao. Kaya ako nag-recruit. Wala na kaming natitira. Kailangan naming mabuhay. Bakit? Kayo lang bang may karapatan?
Siyempre kami rin. At ang solusyon mo, mangakit ng inosente? Gamitin ang pera mo para mambulag ng mga tao? Survival ang usapan dito. Kailangan ng sakripisyo. Yan ang hirap sa inyong mga tao. Mga mukha kayong pera. Mahina na nga kayo pisikal. Pati mental, madali kayong manipulahin. Wala naman akong pinilit sa mga yan. Ang iba nga, kusa pang lumapit nung nalaman nila na magbibigay ako ng pera. Nawala ang atensyon ko kay Makoy nang bigla kong kinalabit ni Seth at itinuro si Andeng. Nakatayo siya sa tabi ng altar, suot ang isang pulang damit. Tahimik lang siya, pero hindi takot. At doon ko naisip na baka siya yung sinasabi ng dating kapitan na traidor. Andeng? Anong ginagawa mo dyan? Huwag ninyo nang awayin ang aking mapapangasawa. Ano? Andeng naman! Sa dami ng pakakasalan, sagurang naswang pa talaga? Manahimik ka! Matagal na namin itong kasunduan. Isa pa, maibibigay ko sa kanya lahat. Pati na mga lupaing hinihingi ng nanay niya. Oh, bakit parang nanginginig ka, Kapitana? Masakit bang matraidor ng inakala mong kaibigan? Kasama? Anding, totoo ba ito? Wala na akong magagawa, Sam. Napagkasundoan na. Hayop ka, Makoy. Hindi mo pwedeng gawin to! Nagawa ko na. At wala na kayong magagawa. Nakatingin lang ako kay Andeng. Hindi ko alam kung ano ang mas magulo. Yung malaman kung totoo ang mga aswang o yung katotohanan ni trinaydor kami ni Andeng. Ang gaan pa naman sana ng loob namin sa kanya. Ayan! Mayabang ka kasi masyado, Kapitana! Akala mo ata, kaya mo lahat! Mga pipitsugi naman ang mga kasama mo! Hindi na ako magugulat na kampi ka sa kanila. Matanda ka na. Dati pa namang maitindi ang budi mo. Yung sa mag-ina mo, hindi? Ang sarap nga nila eh. Ayop ka! Ramdam ko ang init ng galit ko sa katawan. Pero bago pa ako makasagot sa matanda, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa batok ko. Saka ko lang napansin na unti-unti nang lumalapit yung mga aswang sa paligid namin. Bumalik ang takot sa sistema ko. Parang nakalimutan ko lahat ng mga itinuro sa akin habang kaharap na namin ang mga aswang. Pre, anong gagawin natin? Hindi kami nakasagot dahil bigla na lang may lumundag na aswang papunta sa amin at saka ko narinig ang mga putok ng baril. Nagising ako sa gulat nang makita kong nakatutok na ang baril ni Kapitana sa aswang na muntik nang sumunggab kay Seth. Napatras ako. 2 putok ang narinig ko pero buhay pa rin ang aswang. Pasuray-suray itong bumagsak, parang unti-unti niyang nilalabanan ng sakit. Marahil dahil sa asin sa bala. Huwag kayong tatanga-tanga dyan! Lumaban kayo! Uy, pre! Bakbakan na! Dahil sa sigaw ni Seth parang natauhan ako. Mabilis kong ikinasa ang baril na hawak ko. Nakita ko si Kapitana. Mabilis na bunot ng itak at wala ng kahirap-hirap. Pinugutan ng ulo yung aswang na binaril niya. Isang mabilis na hiwa lang at tumalsik ang ulo nito sa lupa. Grabe, walang patawad. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob ko pero tuloy-tuloy na lang ako sa pagbabaril. Si Seth naman parang ibang tao habang lumalaban. Abala si Kapitana sa pakikipaglaban sa 3 aswang na nasa harap niya. Halos hindi ko na siya masundan sa bilis ng kilos niya. Patalon-talon, umiikot, parang sanay na sanay siya sa ganitong laban. Hindi ko alam kung matatakot ako o bibigyan siya ng labis na respeto. Si Anton hindi ko na alam kung nasaan pero sigurado akong kahit siya, umuubos din ng kalaban. Hindi niyo ba naiisip? Wala kayong laban sa amin! Tanga! Walang aswang mabubuhay ngayong gabi!
Kapitana, sa likod mo! Parang bumagal ang oras. Kita ko kung paano mabilis na lumipad yung aswang sa likod ni Kapitana. Mga malalaking kuko at nakangising bibig na may matutulis na pangil. Handang-handa siyang gutayin si Kapitana. Pero bago pa siya makalapit, tumilapon agad yung aswang palayo sa lakas ng putok. Napatras ako sa shock at napatingin ako kay Kapitana. Ni hindi man lang siya nagulat. Diretso lang ang baril niya habang kalmado niyang inangat ang isa pa niyang kamay upang punasan ng dugo sa pisngi niya. Ina nyo, ang babaho nyo ng kukulit nyo pa! Sam! Tingin sa kanan mo! Bago pa ako makasagot, bigla akong nalamigan nang makita ko ang aswang na mabilis na sumunggab sa akin. Napaatras ako, halos matumba, pero sakto kong naiwasan ang pangil niya. Utya, naamoy ko yung hininga niya, amoy panis na dugo at nabubulok na karne. Sa sobrang takot ko, parang kusa na lang gumalaw yung katawan ko. Mabilis kong hinugot ang kutsilyo ko at buong lakas na sinaksak sa lieg ng aswang na sumugod sa akin. Narinig ko ang pagsuka ng dugo bago siya napahandusay sa lupa. Nangingisay. Nakita ko naman si Kapitana na walang habas na pinapatay ang bawat aswang na lumalapit sa kanya. Minsan gamit ang baril, minsan gamit ang itak. Si Seth naman patuloy sa pagbabaril sa mga kalaban pero halata sa mukha niyang pagod na rin siya. Ilang minuto pa kaming naglalaban hanggang sa magkatapat si Kapitana at si McCoy. Alam nyo kung anong problema ninyo. Mas pinili nyo pang lumaban kesa sumama sa amin. Dami mong satsat! Pakita mo na lang kung hanggang saan yung tapang mo! Tingnan natin kung sino ang tunay na mahina rito. Hindi pa nakakapagsalita ulit si McCoy, mabilis siyang sinunggaban ni Kapitana. Hindi ko sila masyadong nasubaybayan dahil may mga aswang na umaatake sa akin. Hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na tunog ng baril. Halos mapatahimik kaming lahat. Napasigaw si McCoy. Napakapit siya sa braso niya. Mukhang doon siya tinamaan. Napaatras siya sa kanapamura sa sakit. Nakita ko si Kapitana na hawak pa rin ang baril. Nakatutok na ngayon sa ulo ni McCoy. Ikamusta mo na lang ako kay Satanas! Baka sakaling ipagbili ka niya ng bagong kaluluwa! Tumagos ang bala sa noo ni McCoy. Kita namin kung paano siya napatulala bago siya bumagsak sa lupa na parang lantang gulay. Nagkatinginan ng mga natitirang aswang. Ilan sa kanila nagatrasan, habang yung iba naman tumakas na lang. Iniwan ang katawan ni McCoy sa lupa. Napasandal ako sa pader. Hingal na hingal. Hindi ko pa rin makuha sa utak ko ang lahat ng nangyari. Napatingin ako kay Andeng. Nakayuko siya at umiiyak. Hindi ko alam kung dahil sa pagsisisi o dahil sa kung anong nararamdaman niya ngayon. Mukhang napatay na rin ni Anton ang mayabang niyang nanay, si Trinidad. Mabuti na lang kahit papaano nakuha na ni Anton ang hustisya. Tapos na. Wala ka pala eh. Napalunok ako. Kahit gusto kong sabihin na oo, tapos na. Hindi ko magawa. Hindi pa siguro. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Wala na si McCoy. Nabawasan na sila. At malamang yung mga umalis ay takot na madamay sa gulong pinasok ng leader nila. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang lahat. Hindi pa namin alam kung sino ang mga kasabwat ni McCoy sa baryo. Hindi rin namin alam kung wala na bang susunod na leader sa yapak niya. Umalis si Andeng na umiiyak, pero hindi siya pinigilan ni Kapitana. Siguro sa puso niya may tiwala pa rin siya kay Andeng kahit papaano. Na gusto pa rin niyang umasa na magbabago si Andeng, lalo na't wala na yung nanay niyang kumukontrol sa kanya. Natapos din ang gabi na yun. Maswerte at walang namatay sa amin. Nailigpit ang mga kailangang iligpit at umuwi kami sa baryo na parang walang nangyari. Ilang linggo matapos yun, natapos na rin ang pag-aaral namin. Kailangan na naming bumalik sa Maynila para maipasa ang papel at makagraduate.
Ang hindi lang malinaw sa amin kung makakabalik pa kami sa baryo. Wala kasing signal doon para makatawag at wala na ring makakasama kami pabalik dahil nagpaiwan na si Inang. Mag-iingat kayo ha. Siguro naman, hindi na kayo lalampa-lampa. Grabe ka talaga, Kapitana. Sakit mo magsalita. Pero salamat ng marami. Ayaw mo bang sumama sa amin? Gaganda ka lalo sa Maynila. Maganda na ako, Sep. Tsaka kailangan pa ako ng baryo namin. May mga bagay pa akong kailangan gawin dito. Salamat ng marami sa tulong mo, Kapitana. Sa susunod na magkita tayo, hindi ko na palalampasin yung oras. At sana, wala nang aswang na umepal. Sana nga. O siya, baka maiwan na kayo ng sasakyan nyo. Pwede bang malaman ano yung totoo mong pangalan? Mariposa. Yan ang pangalan ko. Mag-iingat ka lagi, Mariposa. Una na kami, Kap. Baka hindi pa umuwi ito sa pagka-inlove sa'yo eh. Paalam! Mariposa. Ang pangalan niyang Pangbulaklak. Ngunit ang tapang at lakas ng kanyang pagkatao ay kasing tindi ng isang mandirigma. Palagi ko siyang maaalala kahit na hindi naman siya tumigil sa pagsusungit at pag-utusan sa amin. Malaki ang respeto ko sa kapitana na kilala namin sa baryo na yon. Kahit na noong una, nagtataka ako kung bakit iniiwasan siya ng ilan tuwing hating gabi. Sana sa susunod na magkita kami hindi na baril at armas ang hawak namin, kundi pagkakataon na mas lalo pa kaming magkaalaman at magkalapit sa isa't isa. Kumusta na kaya ang Baryo Parug ngayon? Nanatili pa kaya si Kapitana Osang sa pagprotekta nito? Nahanap na kaya niya ang kapatid niya? Nasaan na kaya si Andeng? At ano na ang nangyari sa iba pang natitirang aswang? I-comment nyo lang sa comment section ang inyong mga kasagutan. At dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo dahil binigyan nyo ako ng pagkakataong ibahagi ang isa sa pinakamakulay at kakaibang kwento ng buhay ko. More power po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.